Mga friendships, tayo po ay maggagata ng tilapia for lunch. Lunch? Anong oras na ba? Ibalik. Hindi tayo maggagata, pero makayod po muna ako ng yun. Magbabalad po muna tayo ng yun. Tapos, parang uulan na. Kakayurin. Yan po ang balat ng yun. Yan. Tayo rin po natin yun. Teka, yan. Para mas may puwersa, tayo magbalat ng niyog. Oy, Jaja! Mini, alis ka dyan. Baka ikaw ay matusok ko ng itak. Ayan. So mga ka-friendship, kung sino po sa inyo dyan ang medyo hindi pa po masyado marunong nito, ayan, habang nanonood po kayo, matututo po tayong paano magtalok ng niyog na igagata natin. Ayan. Ayan. Tinuruan na po ako ng tatay ko nito. Meron na po ako magbalat ng niyog. Ayan po siya. Ayan. Tapos po, pag naano na natin lahat, gaganyanin na po siya. Ayan. Tanggalin na po yung balat. Yeah. Mahal po ang niyog, kaya okay na to. Malalaglag lang dyan sa katabi naming bahay. Kaya tayo ay nakakasave na 35, 30 ba? 35 pesos na gata. Yan. Tapos kakayurin natin. Galit yung aso. Yan. Tapos po, linisin natin. Para pag nagkakayod tayo mamaya, hindi po masama yung mga powder. Ayan, mga bunot. Ibunot po kasi yan. Sensor, ayusin natin. Ayan. So, mayroon na po tayo niyog. Ganito kalaki ay ano na to sa palengke. Siguro either 25 or 30 pesos. Libre kayod. Pero okay lang po yun. Dahil na naman magkayod. Masakay lang tayo sa kabayo na kayuran. Ayan. Silipipinisin po natin yan. Tapos tuturuan ko po kayo kung paano po ito biakin. Ang pagbiak po nito ay may tamang direksyon. Kasi po, pagka mali ang direksyon ng pagbiak ay hindi po siya mabibiak. So, ganito po siya. Ayan. So, malinis na po. Ang pagbiak po nito ay hindi tayo gagamit ng matalim na part ng ita, kundi yung likod. Ganito po siya. Tapon ko na lang po yung sabaw. Okay. Ganyan po. Tatalbog po yan. Okay lang, ulitin natin. Yan. Yan, nag-crack na po siya. Ayan. Yan ang sabaw po. Tamis kaya to? Tikman nga natin. Hindi masarap. Hindi matamis. Okay. Ayan na po. Nabiak na po natin. Ayan. Okay. Parang malapit na siyang masira. Kasi, nadilaw-dilaw na yung dito. Siguro, dalawang araw pasira na to. Okay pa naman siya. Okay, sige. So, ako po ay magkakayod na. Bye-bye. Ayan po yung ating tilapia na igagataan. Yan, naka-ready na po siya. 8 peraso. Napakamahal pa ng pechay ngayon. 40 pesos, ganyan na siya karami. Napakamahal. Ayan po, ready na po yung ating mga spices. May tanglad po tayo. Tapos kamatis, siling, pansigang, luya, bawang, sibuyas. Ayan po. So, naka-ready na po siya. So, habang ako ay nagkakayod pa ng niyog, magkakayod pa po ako ng panggata. Kaya, ready na po natin yan. Hello mga ka-friendships. Ito na tayo. Magkakayod muna tayo ng niyog. Para sa ating dinataang tilapia. So, kayod-kayod lang muna tayo mga ka-friendly. At, mamaya, pagkatapos ito, lulutuin natin ito. Para pang lunch at saka pang hapunan na natin itong ulam. Dinataang tilapia. Yun lang. O mga doggy, alis kayo dyan. Baka makayod ko kayo.
Ayan, mga ka-friendship. Mga friendly, mga ka-friendly ko. Ayan, niningas na po tayo ng ating talan. At tayo po ay mag-gigisa na ng ating ginataang tilapia. Ayan. Ayan. Ako po ay nagniningas at ang akin pong ginagamit na pangningas yun po bang mga lumang visual aids ko dati. Mga 5 years ago. Kaimbak. Ayan, pangningas na lang po natin mga lumang kartulina, mga ganyan. Ayan po. Ayan, mga visual aids. Yan po ang ginagamit kong pangningas. Pag makaapoy na po ako. Okay, so ilalagay na po natin ang ating malaking kaserola. Dito po tayo magigisa. Actually po, hindi naman po tayo masasabing pobre. Ano po, nanghihinayang lang po kasi ako sa mga kahoy ba na nasa paligid. Sayang. Pwede naman po siyang gamitin panluto. Ayan. Ayan po yung mga kahoy. Nakita niyo po yan. Sayang kasi mga kahoy na ito ng sampalok nga. Sampalok. Ano na po ito? Tigang na. Naulanan, initan na po ito sa labas ng bahay. Ayan. So, pwede, parang namamatay yata yung apoy ko. Teka, paypayan natin. Paypay tayo, mga ka-friendly, kasi namatay na yung apoy. Ay, tendali. Takpan natin yung ating kaserola kasi papasukan ng usok. Ay, usok tuloy. Ng alikabok. Saan ba yung pantakip natin? Nakuha tayong pantakip dito. Ayan. Okay. Ayan. Takpan natin para hindi pumasok yung abo. Ang abo habang tayo ay nagpapaypay. Ayan. Ayan. Paypay ng paypay. Ayan. Grabing kabkaba na po ito. Napaong man lagi. Unya. Ato na pong lagyan ng papel. Lagyan natin ng papel para mapoy. Mamatay. Lagyan natin ng papel sa loob. Ayan. Tapos paypayan ulit. Paypay lang ng paypay. Okay. Mag-ihip ba? Kasi baka masinghot ko yung abo. Papaypay na lang ako. Pero sa probinsya ho, di ba ho, mayroong yung tawag doon, yung parang tubo. Try ko nga ihipan. Habang uso natin dito kaihip. Mga ka-friendly. Ayaw nang mapoy. Ito po, tayo po ay magigisa na ng ating ginataang tilapia. Ayan, mainit na po yung ating kaserola. Ayan. Gata na pangalawang piga. Tinabi ko yung una po kasi ayan, ito yung gata natin. And then pakukuluin lang po natin siya or pwede na rin natin ilagay na yung tilapia para maluto ng mga gusto yung tilapia. Yan. So, takpan po muna natin siya saglit. May ilagay ko ng tilapia. Okay. Ayos natin yung gatong. Yan. Mabilis lang po magluto sa kahoy. Ay, ang sarap. Kakagutom na. Ayan. Mga ka-friendship, tayo ay maglalagay na ng paminta. Kulong-kulo na po yung ating ginataang tilapia. Maglagay na po tayo ng tilapia. Alam nyo po yung aking paminta ay buo. So, dinikdik ko po siya ng martilyo. Kasi wala pa akong crack pepper. Tapos ilagay na po natin yung ating siling pansigang. At saka, syempre po pala, I forget the tanglad. You have to put that
now kasi para maka-absorb ng tanglad po. Ayan, nilagay ko na po yung tanglad. And then, mamaya pagka paano ba to? Ang aking paminta ay nakatungtong sa ibabaw ng tilapia. Hindi siya na-absorb. Kakaunti lang ho kasi yung gata. Meron pa ho akong gata doon yung unang piga. Bali, ilalagay ho yun kapag ka yung parang finishing na ho siya, yung luto na yung pechay, tsaka na ho yan siya ibubuhos yung unang piga na medyo malapot na gata. Tikman ko nga ho siya. Ano ng lasa nito? Ang sarap. Okay. Kagutom lalo. Yan. Grabe po, kulong-kulo. Ang lakas pa ng baga. Halos hindi ko na nga ho yan dinadagdagan ng kahoy kasi yung sampalok ay para siya bang mauling. Ginagawa ko nga hong uling yan sa likod eh. Pang uling yung yung okay. So, takpan ho muna natin para maluto yung tanglad at yung sili, and then ilalagay ko na ho, timplahan ko na siya ng asin. Tsaka may paminta na. So, ano pa ba? Okay. Pagka ilalagay ko na ho yung pechay. Pwede na siya kung yung pechay. Ilagay ko na yung pechay kasi lutong-luto na yung ilagay na ho natin itong pechay. Napatong ko muna dito. Ilagay natin pechay para maluto. Then, final na ho yung huling unang piga ng gata. Ilagay ang pechay. Yan. Okay, sibabaw lang. Sobrang mahal ho ng pechay ngayon kasi tag-ulan ho. Alam niyo na, pag tag-ulan, sisira mga gulay. Kaya, grabe ho, 4 na tali ho ito. Ay, teka, bakit parang may tong dulo? Isang tali na tig-20 at 2 tali na tig-10. So, bali 40 pesos. Pag naluto ho yan, halos wala lang din. Kakapiranggot lang ho yan. Di bali, okay na ho. So, takpan ho muna natin hanggang sa maluto yung pechay. Tsaka natin ilalagay ang unang piga ng gata. Ayan. Okay. Ayan. Maluluto na po yan siya. Ay, nako. Ang sarap po magluto dito sa likod ng bahay kasi po natatanaw mo ang paligid doon. Mga puno na mangga. Ayan po, tingnan niya ho. Yan, ewan ko po yung puno na yan, kung rambutan ba yan o lansones. Hindi ko po alam. Mas meron ho akong dyan, mga manukan sa likod ng bahay. Nag-aalaga ho ako manok. Alam niya naman mga ka-frenny, ang teacher po nag-retired na ay we have to keep ourselves busy doing lahat ng mga gawain sa bahay. Maglinis, magluto, mag-aasikaso sa mga bata. Yan. Okay. So, habang hinihintay po nating maluto itong ating pechay, tingnan ko nga ho. Ayan. Kumukulo na siya. Parang ang unti ng gata ko. Kaya tuloy. Parang hindi na-absorb ng ibabaw. Yung ibabaw, hindi na-absorb ng sabaw. Siguro pag nilagay ko na yung unang gata, ay madadagdagan na ito. So, ilagay ko na kaya siya. Lalagay ko na ho yung unang gata. Ito ho siya. Yan. Unang piga ba? Medyo malapot. So, ilalagay na ho natin. Para final na ho ito. Yan siya. Okay. Then, takpan na lang ho natin ulit para siya ay maluto. Yan. Okay. Yung takip po niya ang ganda. Oh. Fit na fit siya. Hindi siya papasukin ng usok tsaka ng mga abo-abo. Ayan, sa mga ka-frenny, no? Hinihintay na lang nating maluto yung ating ginataang tilapia. Ilaw pa ho siya. Ayan, siguro mga ilang minuto na lang, maluluto na ho yan. Ayan, luto na ho siya. Lapit na ho maluto. So, dahil ho gusto ng mga anak ko ay medyo,
yung lasa ay manamis-namis na maasim-asim. Ilagyan ko siya ng kaunting suka. And then, ilagyan ho natin siya ng sugar. Pero ang gagamitin kong sugar ay ito. Ito ho. Anong tawag yan? Equal. Yung equal na asukal. Para maging manamis-namis ko siya. Okay. Yan ang gusto kasi ng mga anak ko. Manamis-namis doon na maasim-asim. Meron naman ho kasing gata na medyo matamis-tamis ho yung lasa. So, nung tinikman ko ho siya ay wala ho siyang tamis. Ayan, nilagyan ko na lang siya ng sugar. Ayan, luto na ho ang ating ginataang tilapia. Taste, tikman ho natin. Ayan, sarap. Sige po, so dahil luto na ho siya, iahon na po natin siya sa kalam. At baka ma-overcook na yung ating sarap, may luya, may tanglad. Sarap ng lasa. So mga ka-friendship, ito na ho ang ating ginataang tilapia. 8 peraso ho ito, 2 lang ho sinandok ko. Kasi maliit lang ang lalagyan. Ang hirap palang magluto kapag kayong kaserola ay malalim nga pero makipot. So ang hirap pag mahirap sandukin, dudurog yung isda. Next time pala mas better na I will use kawali na lang yung cooking. Not di kaserola na mataas nga siya pero makipot, mahirap siyang masandok. Yan na po siya. Kaya na po tayo. Alas 2 na. Ay, 1:30. Okay. Thank you po. Thank you for watching. Thank you for joining with me in cooking tilapiyang ginataan. Bye-bye, friendly. Bye-bye, mga friendship. Good day.